Sa negosyo? Opo. Kasi bata pa ako, mahilig na ako. Mahilig na akong maghanap buhay, magtinda ng kung ano-ano. Yun, parang kasi na-realize ko, sa pagkasinegosyo, wala kang fix na kinikita. Pwedeng may jackpot. Whereas kung empleyado ka, fix yung income mo. Wala kang jackpot. So, parang kumbaga, pag empleyado ka, alam mo na yung babudgetin mo, no? Alam mo kung magkano kukulangin ka. Hindi kagaya pag nagnegosyo, may jackpot ka, sipag lang. So, yung pinaghihirapan mo, magiging sa iyo talaga. So, yun. Kaya, mas gusto ko yung ganun kesa sa makipagtrabaho. So, but is there any other side of Mayor Kaluwag that most people don't know about, like in terms of interests or hobbies? Kasi no, yung nakikita lang sa atin sa social media, no? Tapos yung nakilala tayo na may negosyo na tayo. So, syempre, ang kala ng mga tao na mata pobre, maarte, dahil yun lang ang nakikita nila. Kaya nung umabol akong barangay captain, ang daming mga detractors, ang daming mga basher, no? Pero, nung nakita naman nila yung pagtatrabaho natin, okay na. So, yung hindi nila alam, kasi akala makita ka, akala social ka, pag nagkikipag bisita ka, kung ano yung masasarap na food yung hinahanda, pero hindi nila alam, tsaka lang tayo, yung mura lang yung gusto natin, no? During the time na nagnenegosyo tayo, gusto ko sa bahay lang, trabaho, bahay, pamilya lang. So yun, iba kasi yung nakikita nila sa social media di ba? Ay, si Vilma, ganyan yan, social yan, ganito, ganyan. Hindi nila alam, napakakalog ko at napaka-homebody ko. Family first kasi ako Ewan ko, mas gusto kong pinupuntahan ako ng mga kaibigan ko sa bahay kesa lumabas kami. Is education for you? Well, napaka-importante kasi yon, especially kung talagang hindi ka naman magnenegosyo, makikipagtrabaho ka. Pag kasi mag-a-apply ka ng trabaho, una yung tatanungin kung anong degree mo, kung ano yung, di ba? Yun yung importante na makapag-aral ka. So ako kasi, yung nanay ko kasi, ayaw niya yung asawa ko, higpit-higpit niya. So syempre, no, pag bata ka kasi, minsan tumitingin ka sa looks, di ba? Ang pogi ng asawa ko dati. Ngayon na lang kasi noon kasi uso yung combantrin, di ba? Alam niyo yung combantrin, yung combat. Ngayon parang wala nang combantrin kaya hindi ko na mapurga yung asawa ko. Laki tuloy na yung tiyan niya ngayon. Joke. So yun, dahil ayaw ng nanay ko yung asawa ko, sasabihin ng nanay ko, anong nakuha mo dyan? Ikaw bang magpapalamon dyan? Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, hindi siya nag-aaral, med-difference pa siya sa pananalita, ngungu siya, ikaw yung mag-aanap buhay sa kanya. Nanay ko noon, parang ang yaman-yaman namin ay ang isang kahig, isang tuka lang naman kami, no? Kasi nakatira kami sa squatter. So, syempre, in love ako. So, dahil sa sobrang higpit ng nanay ko, napilitan tuloy akong magtanan. Tinanan ako ng asawa ko. So, yun, kahit tinanan niya ako, kahit nag-asawa ako maaga, pinilit ko pa rin matapos yung pag-aaral ko. Dahil in case nga na hindi ako makapagnegosyo, makapaghanap buhay ako. Makipagtrabaho ako. So yun, nag-start tayo sa ganon, hanggang sa pinasukan na natin yung distribution. Nauna namin produkto noon, Wrigley, yung juicy fruit. So hanggang lumaki. So hanggang sa, kesa nangungupahan tayo, pagawa tayo ng warehouse. So nag-start kaming nag-rent ng mga warehouse. So tapos, nakita namin na yun na yung magiging negosyo namin, nagpagawa kami ng warehouse. So ngayon, na-realize ko, wala talagang lifetime na
merong siguro, pero itong sa distribution, kasi dati maganda yung kita sa distribution. Ngayon, lumiit na. Lumiit na. So, at least yung mga warehouses namin, pinapaupahan namin yung ngayon at pinakikinabangan din ng anak ko, si Nicole, doon na yung warehouse niya rin. So, yun, hanggang sa nag-boom yung warehouses natin, laging puno. Ay, maganda pala to. Maganda pala yung business na ganito, paupahan, no? Hanggang sa nakapagpatayo din tayo ng buildings, ganon. Ay, maganda pala. So, tapos nung first, second floor pa lang yung pupuno namin, fourth floor yung building namin. Sabi ko, magtayo nga ako ng school. Aba, biglang nag-click para lang mapuno yung building namin, no? Tapos nagtayo kami ng school, yung St. Nicholas College. Pinangalan namin kay Nicole, yung Nicole, no? Nag-click din. So yun, parang ang swerte naman natin sa yung bang parang kahit anong pasukan namin nagki-click. So yun, parang doon na nag-start. Tapos ay parang gusto kong magpatayo ng hospital. Yung ganon. Tapos yun, parang all history na lang, naging successful naman lahat. Yun. Ang popularity ni Nicole, yun yung big factor sa victory mo. Ay, oo naman. Big factor yon. Big factor yon. Kasi napakahirap ng naging laban natin, no, nung 2022. Kasi wala tayong kaban, kumbaga sariling resources lang natin, wala tayong kakampi, halos kalaban lahat noon, no? Tapos yung kalaban natin talagang nasa kanya lahat yung means. So, yun, malaking factor yon dahil nakita nila kung anong pamilya meron kami through Nicole. So yun, naniwala yung mga tao sa amin, naniwala sila sa mga kasi kahit alas 10 na ng gabi, nag-aantay yung mga tao. Kasi inaantay nila si Nicole at saka yung mga anak ko. So nagkakaroon kami ng chance na mapakinggan nila yung mga plataforma natin. So naniwala sila sa plataforma natin na tinupad naman natin higit pa sa mga pinangako natin sa kanila. Dahil nakikita ko yung pamumuhay namin nung mahirap kami. So sabi ko, nakikita ko yung mga public officials, no? So talagang sila yung tutulong, no? At sila yung may pondo talaga para sa mahihirap. So sabi ko, ako siguro kung ako yung mamumuno, magagawa ko lahat yung pinapangarap kong pangangailangan ng mahihirap. Kasi na-witness ko yung nagkakatok ka sa bahay-bahay, yung mga kamag-anak ng namatayan, magkakatok, hihingi ng tulong kasi wala silang pambayad ng kabaong. Hindi nila alam kung saan nila ililibing yung mahal nila sa buhay. Ganun yung mahirap. So mahirap ka na, mas lalo mo pang mararamdaman na mahirap ka. So sabi ko, pag ako yung bibigay ko yung libreng kabaong, libreng libingan, which natupad natin. So, tapos makikita mo, pag may sakit yung tao, mahirap, mamamatay na lang siya. Hindi siya nakakaranas ng treatment. It's because wala silang pera. So, nagbibigay tayo ng free chemotherapy sa mga cancer patient natin na less fortunate. Tapos yung mga less fortunate nating mga senior citizen, nililibre natin sila ng maintenance nila. At nililibre natin sila ng hospitalization nila. So yun, sabi ko, habang mayor man lang ako, gawin ko to. Kasi hindi ko naman pera to eh. Ba't di ko pamigay? So yun. Can you tell me about the projects? I mean, yung plataforma mo, tapos so far, ano yung mga natupad na? Oo, yung dialysis center natin. Alam mo, yung dialysis center natin, ang daming sa atin dyan, nag-judge na hindi magagawa yan ni Vilma. Hindi yan magagawa. Kasi, siya, magician, mapapatapos niya in just 100 days, napatapos natin. At hindi tayo gumastos kahit 5. Nakuha natin ng libre lahat at libre yung mga pasyente natin. Wala silang gagastusin. 1 taon. Indigent. So yun, natin yun. Tapos yung libreng chemo, libreng kabaong, libre
libingan. Kasi pinag-aralan ko, no, nung pagkaupo ko, syempre pagtsatsagaan natin kung ano yung pondo dinatnan natin. Sabi ko, kakasya ba kaya to? Talaga, dadating pa sa puntong nagdadasal ako, sana wala muna pong mamatay na mahirap. Kasi minsan 10 na lang yung nicho na natitira. Kasi syempre wala pang budget na ano, no? So ngayon, nung nakaraos kami, na wala kaming tinanggihan na nangangailangan ng libingan na hindi namin nabigyan. Tapos sabi pa ng tao ko, ma'am, pwede ba kung may pupunta sa atin dito, kung pipili na lang siya ng isa, kung kabaong or libingan. Sabi ko, alam mo, pag pumunta yung tao dito at humingi ng ganyan, ibig sabihin, mahirap siya, wala siyang magagawa. Kasi yung mayaman, hindi niya pagtsatsagaan yung kabaong na binibigay natin. Kasi yung mahirap, pagtsatsagaan niya yung kabaong na bibigay natin kasi dahil kesa naman ibalot mo lang sa banig ang namatay niyang mahal sa buhay. At yung mayaman, hindi niya pagtsatsagaan sa apartment. Yung mahal niya sa buhay. Lalo na kung 4th floor pa. Di ba? So, mahirap siya, kaya niya pinagtsatsagaan kung ano yung programa ng city. Huwag kayong mag-alala kung iniisip niyong kukulangan tayo. Hindi mangyayari yan dahil laganap yung grasya ng Diyos. Sabi ko, pinangtutulong natin yan, ganyan. So ngayon, inalam ko yung sa namin, yung kung ilan ba yung namamatay a day. So dito pala sa San Fernando, 6 yung namamatay kada araw. Ilan yung mahirap doon? Di ba? Sabi ko, average na lang natin, isang mahirap sa isang araw. Di 360 yon. So nagpagawa tayo ngayong taon na to ng 480 niches. So titingnan natin yan, kukulangin ba o sasapat na? So, dinidiskartehan natin yan kasi merong mga 6 years na pwede nang lalagay na lang sa columbarium eh. So, ganun yung mga diskarte natin. So, ang ginawa natin dahil pamahal ng pamahal yung lupa, ang ginawa natin second floor, 4 sa isang floor, tapos second floor, another 4. So, para tipid tayo sa lupa. So, ganun yung natin. So far, hindi pa naman tayo, mahigit ng mahigit kalahati na yung taon, okay pa naman. Your message to your constituents? Hanggang ako po yung driver ninyo dito sa siyudad ng San Fernando, pagpuputihin ko pong magmaneho talaga para makarating tayong lahat sa tamang paroroonan natin at hindi ko kayo ilalagay sa baku-bakong lugar. Ilalagay ko kayo sa magandang posisyon, ilalagay ko kayo sa maganda. Hindi ko kayo pababayaan. Hanggat ako yung nanay ninyo, magsisilbi ako bilang nanay nyo. Makakaasa kayo na dahil Fernandino ka, lagi kang kasali sa lahat ng programa ng syudad. Hindi ka maiiwan. Sa League Magazine, sa buong team, maraming salamat po sa pagtitiwala nyo sa akin. At binigyan nyo po talaga ako ng napakagandang oras na maibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Salamat po. Sana pagdasal nyo po ako sa journey ko bilang mayor ng San Fernando.